Hello, good evening! Magandang gabi po ng Miyerkules sa ating lahat. Pasensya na po kung na-late si Pastora ngayon dahil kakatapos lang ng aming klase. Opo, di ba nag-aaral si Pastora? Kaya na-late po si Pastora sa devotion natin, midweek devotion natin ngayong araw ng Miyerkules. Pero syempre hindi ko makakalimutan. Ayan po, manalangin po muna tayo. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hinihiling namin ang iyong presensya, hinihiling namin ang iyong mensahe sa gabing ito. Kung ano ang nais mo, Panginoon, na ipahayag sa gabing ito, nawa ay gamitin mo ang iyong lingkod para sa kalwalhatian ng iyong kaharian at para sa kapayapaan at katugunan ng mga pangangailangan ng iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Ayan. Ang babasahin ko ay ito po yung ating gospel noong Sunday. A part of it ay sabi doon sa John 6:24-35. Nang makita ng mga tao na wala roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad man ay sumakay sila sa mga bangka at pumunta sa Capernaum na hinahanap si Jesus. Nang kanilang matagpuan sa kabilang ibayon ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanya, "Rabay, kailan ka dumating dito?" Sumagot si Jesus sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako hinahanap dahil sa mga tanda na inyong nakita, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at kayo'y nabusog. Huwag kayong magsigawa dahil sa pagkain na sisira, kundi dahil sa pagkain na nananatili sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat sa kanya'y tinatakan ng Diyos Ama." Yan. Ano kaya ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus nung sinabi niya na huwag kayong magsigawa dahil sa pagkain na sisira? Pagkain na sisira. Ang mga pagkain na ating kinakain araw-araw, ito yung mga pagkain na sisira. Pero ang sabi ng Panginoon na huwag kayong magsigawa para sa pagkain na sisira. Ang ibig niyang sabihin na kung tayo ay gagawa, lalong-lalo na kung tayo ay lalapit sa Panginoon at gagawa ng mga bagay na kagaya sa ating mga local church, sa ating bahay-sambahayan, sa San Pascual, sa Villa Bacolor, ang ibig sabihin ni Lord, kung tayo ay may gagawin para sa Kanya, ay huwag dahil sa mga pagkain lang na kailangan natin sa ating katawan, kundi magsigawa kayo, sabi niya, para sa pagkain hindi nasisira. Yung pagkain na nananatili sa buhay na walang hanggan. Dahil nga, ayon sa sabi niya, siya ang tinapay ng buhay. Yung tinapay na bigay sa atin ng ating Amang Diyos, na pag ating itong kinain, ating itong natanggap, ay hindi na tayo pa magugutom pang muli. Hindi na tayo pa mauuhaw pang muli. Yan po ang ating ang ibig sabihin ng Panginoon sa gabing ito. Nais niya tayong ipaalalahanan uli na kailangan tayo ay lalapit sa Kanya para siya ay purihin, para sa kaluwalhatian ng ating Ama, ng ating Amang Diyos, para sa kay Jesus Christ. Amen? Yan po. Kaya Panginoon, na muli po ay lumalapit kami, na nawa Panginoon ay palagi mo kaming paalalahanan, palagi mong palalahanan ng bawat isa
nananampalataya sa iyo na patuloy na palalimin mo, Ama, ang iyong mga anak na ito sa paglapit sa iyo bilang tinapay ng kanilang buhay. Dahil kung ang kanilang paggawa o pagtrabaho o paglapit sa iyo, aming Amang Diyos, sa pangalan ni Jesus, ay para sa iyo, Panginoon, pagluwalhati sa iyo. Kung sila ay tatanggap sa iyo bilang tinapay ng kanilang buhay, hindi na sila kailanman magugutom pa muli. Lahat ng bagay ay magkakaroon sila ng kontentuhan. Makokontento po sila, Panginoon. Kaming lahat po, Panginoon, ay hindi na maghahangad pa at hindi na masisilaw pa sa mga makamundong mga bagay o mga kung ano pang, Panginoon, na maaring makapagpalayo sa amin, sa iyo. Ikaw po ang aming buhay dahil ikaw ay aming tinanggap bilang tinapay ng aming buhay. Nawa, Panginoon, lagi kang mangusap sa kanila, lagi mong bigyan sila, Panginoon, ng kabusugan, ng kaginhawaan sa buhay, at nawa, Panginoon, ay mabusog sila sa iyong mga salita. Ito po ang aming panalangin na may pagpapakumbaba sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless all and see you on Saturday sa San Pascual. See you on Friday sa Villa Bacolor. To God be the glory. God bless.